day to our viewers. And once again, we are here in your Mental Health Ally podcast for another meaningful and fruitful conversation about mental health, mental wellness. And now we have a special topic. It is how to prepare for the board exam, particularly for licensure examination for teachers, lalo na sa next year. Kukuha na ng board exam yung ating mga aspiring LPT. Diyan. So, meron tayong guest for um, this day na i-enlighten us on how to sharpen the axe, ika nga, or how to improve study skills, yung mga memory strategies, retention, and preparation para makatulong sa inyo when it comes to when it comes to preparation and ultimately passing the board exam. And by the way, our guest si Joffel is a board top notcher last September 2024 and we are excited to have him for this conversation. Joffel, kamusta ka naman? Hello Justin, okay lang po, mabuti naman. Thank you for joining our program for this episode. And gusto naming Jofel na tanungin na ano ba Jofel ang iyong ginagawa sa buhay ngayon? Meron ka bang advocacy or nag-aaral ka ba sa masteral? Yes, Jofel. Yes po, currently po I am studying sa Mindanao State University Iligan Institute of Technology for master's degree in science education major in secondary mathematics, and I am on my thesis writing right now. And last month we had our review for the MSU SASE or the entrance examination of MSU IIT. So, yun po yung pinagkakaabalahan ko po ngayon. And from time to time, meron din namang nag-i-invite sa akin as lecturer po sa mga let review. So, yun po. Oo. It is very nice to hear that from you. Malay mo, Jofel, you can be invited by our viewers to have them, later, pag-usapan natin yan. So, let's start the ball, rolling, Jofel. Ika nga. Number one, pwede mo bang ikwento kung paano mo sineset up yung iyong study schedule or routine habang nagre-review ka for the examination or board exam? Yes, uh, maganda yung question na yan, no? So, when I was reviewing for the LET, meron akong 3 months to review because I was planning to take na the LET after graduation. So, 3 months yung preparation ko. For the first 2 months, wala akong masyadong strict na study schedule or technique. But yung last month, yung ginagawa namin is um, gumigising ako ng 7 a.m. and then I will study uh, 3 categories for the LET, which is general education, professional education, and the math majorship. So from 7 a.m. until lunch, general education yung nagsa-study ako. Nag-a-answer ako ng mga drills. Tapos lunch until 6 p.m. Nag-study ako ng professional education, tapos dinner. Then after that, saka pa lang ako mag-study for math majorship. So usually, mas mataas yung ginugugol ko na time for general education and professional education compared sa math majorship. So usually yung math majorship, it takes 1 to 2 hours. So ganun lang. Tapos mga drills lang talaga yun. Like nagsasagot-sagot lang ako ng mga drills. So yun lang yung study schedule ko for the whole month, no? Yung last month na pagre-review ko. Iba talaga, Jofel, kapag meron kang routine na sinusunod, no? Yes. Parang it instills you the value of discipline eh. Kasi makikita mo doon yung
ito yung schedule eh. Kumbaga may order kung paano ka Yes. aaral sa let. Kahit ikaw ay sabi mo na working ka or ikaw ay full-time review, as long as there is routine, everything falls into place. Jofel, and next ano ko naman question is, may particular ka bang method or strategy sa pag-aaral, sa pagpe-prepare sa board exam, like flashcard like that, or summarizing or note taking, or ikaw ba ay kinakanta mo ba yung ano, yung mga concepts? What do you think about that? Mm-mm. Yes, maganda talaga yung meron kang technique, no, kung paano magsa-study. So, pwede summarizing, note-taking. Pero yung para sa akin, um, mas nag-work yung flashcards. So, hindi Mm. hindi ako gumawa ng mga flashcards. Nanghiram lang ako ng mga flashcards sa mga kasamahan ko. And nag-study lang ako ng flashcards. And I also created flashcards din pala dun sa app Mm-mm. like Anki, Droid. So, ganyan Oh. app sa phone. Yes. Gumagawa din ako ng flashcards dyan. And yung mnemonics, mas nare-retain ko yung information kapag ah, ginagawa ko siyang song. Parang ganon. So, you have to really know your learning style para mas ma-maximize mo yung learning opportunity. Kasi, para sa akin kasi yung summarizing at note-taking, it's very exhausting for me. So, parang after note-taking or summarizing, parang ayoko na mag-study. So, hindi ko yun ginagawa. Yun lang, Oh. flashcards and mnemonics. Kumbaga, ano eh, you will realize that you have to know yourself. Kumbaga, kung ano ba yung what works for you may not work for Yes. others. Kasi alam mo, Jovel, yung ano eh, flashcard, lagi ko naririnig yan eh. Siguro, Yeah. everyday mong nire-repeat yung ano, yung isang concept. And kumbaga, nakakatulong yan sa ano. Yung iba naman, note-taking, yung iba-iba din talaga, no? Iba-ibang learners, iba-iba yung style. Parang may Mm-mm. different, kumbaga, no learner is ano eh, the same. Um, kumbaga, what works for you may not work for others. So, hahanapin mo din kung ano yung magwo-work best for you eh. Ito naman, pagdating sa review center, whether online or face-to-face, nakakatulong ba sa iyo ang review center or nag-review center ka ba? Or mas effective ba ang self-study or review center? Para sa akin, effective yung review center sa case ko. Kasi yung review center namin is very competitive at ang dami-dami talaga nilang materials na binibigay Mm-mm. sa amin to the point na parang kukulangin na kami sa oras sa pagsasagot. So, siguro para talaga ma-maximize mo yung binayad mo, you have to really make sure na pipili ka ng review center na talagang makakatulong sa iyo. Kasi meron kasi mga ibang review center na ang mahal-mahal ng bayad, tapos yes, madami yung handouts pero walang focus. So you have Mm-mm. to carefully select kung sino-sino ba yung mga review centers na may focus talaga doon sa nire-review nila. So in my case, yung review center ko talaga yung nakatulong sa akin para mag-push. Because very tamad kasi ako mag-aral. Kaya yung review center talaga yung naging daan para ma-push ako at ma-pressure at the same time in a good way Oo. para mag-study. So, nakatulong talaga yung review center. Ano ba ito? Ito ba ay online review center or face-to-face review center or blended? Face-to-face review center po yung sinalihan Oo. ko. Then after, natatapos kami minsan 6 or minsan 10 p.m. from morning. Mm-mm. So, yung the rest ng mga oras ko, yun lang ako nagsa-self-study. Oh, kasi yung review center para siyang ano eh, yung tutulong sa iyo eh. Kung hindi mo alam Yes. siya, parang that review center will guide you to, kumbaga, from hindi mo alam to alam mo na. Parang ano, 'di ba may term diyan si Vygotsky, no? Parang scaffolding, yung mga zone of proximal Yes. ano development, no? You are ano helping the one person from this stage to another stage na alam mo na yung concept at mastered mo na. Thank you for that, ano, Jokel. Now, next question is, paano mo binabalanse?
yung oras mo for Gen Ed, Prof Ed, at yung major mo, which is the math subject, no? Ano ba yung mas mataas yung allocation ng Yes. pag-focus mo pagdating doon sa tatlong yon? Well, meron kasi kami mga diagnostic exams no sa Mm-mm. paaralan namin at the same time sa review center, and na-notice ko talaga na medyo mababa yung rating ko sa general education at professional education. So, doon ko talaga binuhos lahat ng oras ko. So, mas malaki yung percentage ng oras na ginugugol ko sa dalawang category na yon. So, that's why mga 1 to 2 hours lang yung nilalaan ko for math majorship. So, hinahati ko talaga yung araw ko from 7 a.m. katulad ng sinabi ko kanina, or minsan nga 5 a.m. gumigising na ako para mag-study. So, 5 a.m. to lunch, general education, tapos break mga 30 minutes, tapos lunch until after lunch until 6 p.m. or 7 p.m. or 8 p.m. madalas. And then after that, yung math majorship kung may matitira pa talagang oras. So, ganun talaga. And yung mga malapit na yung exam, like a month na lang bago mag-exam, parang in-extend ko na yung pag-study. So, instead of 8 hours of sleep, ginagawa ko na lang 6 hours of sleep. So, parang ganun na para mas marami pang mas study ng mga materials. So, ganun lang talaga. You have to balance your time, mas mag-focus ka doon sa medyo mahina ka. So, yun lang yung ginawa ko. Okay, kumbaga yun top notchers tip eh. Hahanapin mo kung ano eh, kung saan ka ba you needs improvement. Kumbaga, kaya yung ano napaka-importante ng diagnostic examination eh. Kasi doon lalabas kung ano ba yung mga areas na ano kung kailang saan ka pwedeng mag focus. 'Yon. Kumbaga in your case more on gen ed, 'di ba? Ano, Jofel. So, kinabisado mo ba ang buhay ni Rizal? Parang mga ganon. Yes. 'Di ba sinasabi nila na ano eh, lagi lumalabas yung buhay ni Rizal. Yung mga ginawa niya Yes. at yung mga tawag dito, mga travels niya, yung mga sino ba yung kanya naging girlfriend, yung mga yung kung ano, yung mga sinulat niya. Ayun. So, thank you for that. And next ano ko ay, ano ba yung mga reviewers or resources na masasabi mo na dapat every aspiring LPT ay meron siya? Ano ba yung dapat na resources na meron ka pag kukuha ka ng board exam? Mm-mm. Yes. So, yung talagang feeling ko must have ng mga let reviewer ngayon is first is yung Lorimar published na PPST Mm-mm. based na Gen Ed at Prof Ed. So dalawang libro po yan. Lorimar based, Lorimar published, PPST based. Gen Ed, Prof Oo. Ed. Tapos meron din pong Lorimar published na Assessment of Learning, at meron ding Lorimar published na NCBTS, Gen Ed at Prof Ed na Volume 1 and Oo. 2. So, yan po yung medyo sasagot-sagutan nyo po yan. So, for practice at the same time, review nyo na din. So, yan po yung talagang must have. At if you have extra money naman, pwede ka rin namang bumili sa mga Lorimar published books about general education at professional education subjects. So, yun talagang merong mga discussions, hindi siya sasagot-sagutan, but more on libro talaga siya na explanations and everything. So, pwede ding bumili doon. So, available po yan lahat sa National Bookstore if you want. Jofel, may question ako about POS. Yung POS ba Yes. pino-provide ba siya ng PRC parang magiging guide para sa mga kukuha ng exam? Okay. So, sorry, what's that again? Can you Meron bang please?
Meron bang TOS, yung Table of Specification? TOS. TOS, yes po, meron pong TOS yung PRC. So, pwede Mm. po kayong mag-base doon kung saan kayo dapat mag-focus sa different subjects. Kasi medyo marami kasi yung subjects na covered ng LET. So, I think halos lahat ng subjects sa college, general education at professional education. So, lahat, almost lahat. So, meron kasi naka-indicate doon kung ilan lang yung items sa kanitong subject. So, siguro pwede nyo din yung basahin to really allocate your study time properly. Oo. Kaya kasi minsan ang isang examine, basahin niya lahat eh. Alam mo yun? Hindi niya alam saan ba ako magpo-focus, saan ba ang area ng Gen Ed, kaya sa painting ba, sa sculpture ba, o sa ano ba. So, nakita ko rin na important din pala yung POS. Parang guide aside doon sa sinabi mo na ng mga Lorimar and other uh, resources that you must have. Pagdating naman sa pag-usapan naman natin, Joffel, yung nasa actual ka na, no? Test taking. Yes. O doon ka na sa doon ka na sa kukuha ka na ng exam. So let's talk about ano ba yung mga ginawa mong preparation para ma-manage yung, alam mo, yung kaba sa mismong exam day. Nakatulog ka ba, by the way, before ka mag-exam? Yes, nakatulog ako. Like, natulog ako ng 8 p.m. Mm-mm. kasi kailangan ko pang gumising ng 4 a.m. kasi kailangan 6, before 6, kailangan nandun ka na sa venue or sa Mm-mm. testing venue. So, nakatulog ako ng 8 p.m. at so far, parang okay naman yung tulog. Hindi ako kinabahan nung hindi pa nag-start yung exam. So, nag-start na yung kaba ko nung dinistribute na yung mga answer sheets. So, ganun. So, sa pag-manage ng kaba, ang ginawa ko is uh, nag-pray ako. Like, pray before the exam. Tapos, bawat item, nag-pray ako. So, Mm-mm. 150 items for Gen Ed, may 150 prayers po. So, Mm-mm. ganun lang yung ginawa ko. So, para ma-ease yung kaba and iniisip ko na kailangan makatama ako sa item na to. So, parang fino-focus ko yung sa utak ko na kailangan focus ako sa question, kung ano yung ibig sabihin niya para hindi ko ma-realize na kinakabahan pala ako. So, parang ganun. Parang Oo. ginajoke yung utak. 'Di ba? Sabi mo 150 items yung sa Gen Ed ba 'yan? Yes 150. po. Tapos Ilang oras 150 din 'yan? po. Ilang oras mo naman siya kailangan matapos? For Gen Ed po, 150 items, it's for 2 hours. 2 Tapos yung hours. yes po. Tapos yung professional education, 150 din, pero 3 hours. Okay. Then, Yung sa Gen Ed, parang lumalabas 1 minute per question. yes po, parang Parang ganun. gano'n. 'Di ba, nape-pressure ka ba nung time na 'yon? How do you manage the Yes po, pressure? kasi ang pressure kasi, we're expected kasi na mag-top kami. Oo. So, so sa review center kasi naka 100% discount ako sa Mm-mm. review center. So, walang bayad. Tapos, binibigyan kami ng additional materials at additional efforts nila para talagang mag-top daw kami. So, parang Mm-mm. yun yung pressure din na nakadagdag. And knowing na marami kami na marami ding mga magagaling talaga from all over the Philippines kasi yung review center. Kaya sinasabi ko na, naku, baka hindi ako makasagot dito tapos sila makakasagot sila. So, ganun yung mindset. So, kailangan talagang, parang sinabi ko na lang sa sarili ko na, yun, nagpe-pray na lang kasi wala na akong choice kasi hindi ko din naman Mm-mm. alam yung mga questions na iba at talagang binibigay ko na lang talaga yung best ko. So, ganun na lang.
Alam mo yung ano, Jocelyn, na-share mo na matulog ka ng ano, yung maaga. Laking, ano ba, laking tulong nun eh. Not only, even in a lot of areas of life na, kasi kung 2 hours lang ang tulog mo, parang mahirap mag-concentrate. Alam mo yun, mahirap mag-focus. Madali kang mainis, madali kang mapagod during the, so, sa mga listeners natin na kukuha ng board exam, sleep well, di ba? And pray. Mm, Ayan. yes po. May mga dala ka bang tubig nun o pagkain nung time na yon? Nagdala po ako ng lunch, snacks, at even dinner. Nakalimutan ko na. Uuwi na pala kami ng 6 p.m. So, hindi na pala kami mag-dinner doon. Pero nagdala pa rin ako ng dinner. So, Oo. meron din akong dalang tubig pero hindi ko masyadong nainom kasi masyadong focus na ako sa pag-a-answer. And para sa akin hindi rin advisable na palaging na umiinom ng tubig baka kasi palagi kang naiihi. So, Oo. iwas din 'yun sa time na pagsasagot mo, 'di ba? Mm-mm. So, parang minaximize ko na lang yung oras ko sa pagsasagot instead of eating or drinking. Ayun. Thank you so much for that, Jokel. May mga tips ka ba kung paano mapabilis at mas tamang makapili ng sagot pagdating sa multiple choice? Ganun ang format, no? Multiple choice ang exam. Yes po, Meron ka bang multiple. mga strategy dyan para, alam mo yun, kung paano nila i-eliminate ba or pas pipiliin nila yung ano, pinaka best answer? So, yung ginagawa ko kasi is first, gut feeling yung ginagawa ko. Kapag hindi ko alam yung sagot, kasi kapag alam mo na, okay na, di ba? Kapag alam nyo talaga Mm-mm. yung sagot. Pero kung hindi mo talaga siya alam, yung ginagawa ko excuse me, gut feeling yung ginagamit Gut ko. So, feeling. Oo. yes, kung ano yung sinasabi ng gut ko na parang ito yung sagot, feel ko, naniniwala kasi ako na baka nabasa ko na yan somewhere, tapos parang Mm. subconsciously sinasabi ng utak mo na yan yung sagot, pero parang hindi mo alam, di ba? So, kaya fina-follow ko talaga yung gut feeling ko. And after nag-gut feeling, i-confirm ko pa yan sa keywords. So, yung problem statement kasi, meron yung mga keywords or mga clues na nakatago sa statement. So, hinahanap ko yun yung pinaka-idea or pinaka-core na tinatanong ng question. Tapos, Mm-mm. parang i-explain ko sa utak ko na, tama ba yung choice ko dito, itong gut feeling ko na to. So, pasok ba siya sa clue na binigay ng problem statement? So, kapag pasok na, yun na yung sagot. So, ganun lang talaga yung ginagawa ko. Kumbaga, yung examination construction eh, meron na diyang mga ano eh, mga clue, context clue, yung mga Yes po. tawag dito, parang, ay, ito na yung answer niyan. May times ba na ano, Yes. itong question na ito, lumabas na sa, parang, itong question na ito, lalabas na naman sa next question, parang may ano sila, ano, may similarity. May mga ganun bang ano? Yes. Yes. May mga instances talaga na ganyan. Like, exact question talaga yung umulit sa ibang item. Or Oo. meron ding parang rephrased version lang siya. Pero the thought, it's the same. So, parang bonus na rin yon if alam mo yung sagot, pero nightmare pag hindi mo alam. Kasi possibly, maring mali ka ng twice, di ba? Kaya, pagdating naman sa time management, ito importante ito pag nag-e-exam eh. Paano mo minamanage yung oras mo habang answering the exam? Pagdating sa mathematics, 'di ba? Paano ka mag-manage ng time nung nag-answer ka ng tawag dito major shift? Mm. Mm. So, wala talaga akong particular na ah, technique kung paano ko minamanage yung time. So, hindi ako talagang strictly na sa ganitong item, ito lang talaga na number of minutes or seconds yung ginugugol ko. So, ang ginawa ko noon is binilisan ko talaga pagsagot. Mm-mm. So, binilisan ko talaga follow your gut feeling, clues, parang ganun pabilisan talaga yung pag-calculate, pabilisan din kasi meron kami mga calculators kasi yung math Oo. majors. So,
pabilisan ng pag-calculate. And sometimes may hindi kasi naka-calculate yung question kasi merong typographical error or Mm. sometimes yung sagot wala sa choices. So, kailangan mong sumagot. So, wag masyadong mag-dwell kapag mali yung question or hindi mo alam yung sagot. You have to move on very fast. So, yung goal ko kasi is dapat meron pa akong natitira na mga 1 hour mahigit so that I can review the answers and questions again. So, yung technique ko lang talaga is bilisan mag-answer to the best of your ability. Kaya ano diyan talagang papasok diyan yung huge preparation. Kumbaga nag-prepare yung Yes. hours of preparation na para agdating mo sa examination, dire-diretso ka na eh. Parang meron ka ng confidence eh. Tsaka maganda yung sinabi mo na meron pang time para i-review. I-review mo yung answers mo. Tama ba, Jokel? Yes, yes po. Kailangan po Oo. sa general education, natapos ko siya ng mga 1 hour mahigit. So, I only have ilang minutes to review. Tapos yung professional education, natapos ko siya ng 1 hour lang din. So, I still have 2 hours to review. So, Mm. yun lang din yung ginawa ko talaga. Answer as much as you can, as fast as you can. Kaya yung 'di ba yung kanina na mo na shinare, dapat may routine. May routine. Malinaw yung routine, yung Yes. umaga, ano may aaralin mo, tapos hapon. Ano yun? For the entire board preparation, ganun na yung routine. Yes po. Ganun po talaga. Oo. So, depende po kung pasok po sa schedule niyo. Oo. Tsaka may tanong ako, kanina na-mention mo, sa let, may mga maling na, parang typographical, error na o para ano ba yan, typo or mali talaga yung tanong? May ganun ba ikaw na encounter? Typo, meron sa math po talaga yung mga typo yung expression, so hindi na po siya nakakalculate. At Oo. minsan naman, wala sa choices yung sagot. Kaya kasi, So, parang ganun po oo. yung... Kung may mga ganun ba nangyayari, kung may mga ganun na nangyayari, what ano ba yung dapat gawin? So, yung mga typographical error po, tinatry ko po siyang i-fix. So, parang Mm-mm. nag-guess po ako ng mga missing na numbers or missing na mga variables. So, Mm-mm. parang tinatry ko siyang i-fix. And then, if kapag sinolve ko siya ulit and meron ng answer dun sa choices, yun na po yung sinasagot ko. And sometimes Okay. kasi meron ding hindi talaga na-fix yung question, letter A na lang po. Letter A yung sinasagot ko. Oo, yung iba letter C daw. O Yung letter C din, yung iba. sinasabi nila. Sa mathematics, 'di ba? Meron silang mga iba-ibang method eh. Ito yung tanong kong next. Gumagamit ka ba ng techniques tulad ng pag-circle, ng keyword, or eliminating the options? May mga ganun ka bang mga techniques during the exam? Yes po, meron pong mga ganyan. So, yung ginagawa ko, underline naman yung keyword. So, Mm-mm. katulad ng sinabi ko kanina, after ng gut feeling ko, after makapili gamit yung gut feeling, ina-underline ko po yung keyword ng problem statement so that doon lang po ako nakafocus. Because if hindi nyo po yun in-underline, para kasing madidistract ka sa other na mga words sa question and then Mm-mm. mag-overthink na po kayo. So, kaya po, ina-underline ko para ma-focus po yung attention ko doon. And yung answer ko, i-base ko lang po dun sa naka-underline. So, ganun po. Tapos yung eliminating, ginagawa ko rin po yun. First, yung mga obviously hindi sagot. Tapos, Oo. yung hindi connected dun sa mga underlined na mga clues na ginawa. Mm-mm.
Parang ano, Jofel, parang meron ako natandaan na ang tanong ay sino ang nag-propose ng Rizal Law? Ganun, parang ganun. Sino ang nag-propose ng Oo. Rizal? Eh kung ang choice mo ay si Gloria Arroyo, halimbawa ang choice mo ay si Gloria Arroyo, parang mali ata to, no? Kasi di naman siya legislator eh. Parang presidente siya eh. O si Cory Mm. Aquino. So, Mm. ini-eliminate mo na eh. Oo. I-eliminate mo na siya eh. So, yung mga natira, kunwari Oo. natira ay si Claro M. Recto. Parang pwede ata to. Di ba? Ganyan na lang. Mm. Para sa mathematics, yung Yes. elimination, saan bang area ng math pwede mo siyang gamitin? Or yung elimination na yan? Kasi yung ginagawa ng iba, parang Yes. yung sa mga option, parang sinasubstitute nila sa equation. May mga ano ba yung experience mo nung nagre-review ka pagdating sa elimination? Oh, yes, that actually happens, no? Yung sagot sa choices, tinatry nila dun sa question. Kasi kapag hindi nila yun ginawa, mas mataas yung process kapag isa-solve mo talaga siya Mm-mm. ah, traditionally. So, yung technique, gamitin yung choice para i-check na lang if Oo. siya ba yung sagot. And yung elimination na sinasabi natin kanina, like yung mga clues and everything, bago na kasi yung math majorship kayo, hindi na talaga siya purely solving. So meron Oo. siyang math research, mathematics investigation, meron din siyang parang prof ed na related sa math, tapos meron ding history of mathematics. So Mm. doon, pwede natin gamitin yung mga elimination method, yung mga clues, yung pag-circle ng mga keywords. So yun, pwede natin doon gamitin yung technique na yun. Kumbaga sa Pero the rest mathematics, talaga, oo. the Oo. rest ng solving, kailangan talaga siyang i-memorize yung formula. Kumbaga, pala sa mathematics pala, it is no longer more on no? Hindi na more on solving, no? May history na din, Yes po. may prof ed, na Yes. rin, prof ed version, no? So there are a lot of techniques din. In a way na there are a lot of strategies na katulad nung kanina pinag-usapan natin na may flashcards, may sing a song, alam mo yun, may action. So it depends to you kung how will you kung ano ba yung ano ba yung parang preferred mo at ano yung mga Yes. guess. Yung elimination technique parang ano talaga siya eh. Lagi ko naririnig din Jofel. Halimbawa, Pythagorean theorem, 'di ba? Bakit Mm-mm. i-ano mo na lang siya, i-plot mo na lang to ng i-plot ng para kung mag-equal yung C tapos doon sa A and B. Baka pwedeng ganun, no? Tapos yung substitution, 'di ba may mga may na-encounter ka bang ganyan sa general education na algebra na may equation tapos substitute ka na lang ng sa option. Yes po. Mm. Ah, isa-substitute niyo na lang kasi mas madali kapag i-substitute niyo na lang sa question compared sa talagang isosolve mo siya traditionally. So, Mm. you have to really know the techniques na para mas mapabilis yung pagsosolve mo. So, ganun talaga. Hindi naman nila hinahanap yung solution mo. So, as long Kumbaga as kailangan na maka-arrive ka doon. mo ng matama, it's okay. Oo. Kasi 'di ba sa Joffel kapag talagang board examination, you will find the technique eh. It is not only yung traditional eh. Meron kang strategy talaga kung paano mo sasagutan yung tanong. So, pag-usapan naman natin Joffel yung when it comes to memory and retention. Um, nung before ka ba ma-exam, ano ba yung mga nakatulong na memory technique or mnemonics or acronyms na or flashcards, ayun, mga mnemonics na 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 talagang tinatandaan mo para makabisado mo yung certain concept. Yes, mga memory techniques yung ginawa ko, yung
acronym, yung pinakasikat na mga acronym. So, halimbawa is yung K Kaase at Ruwa Aek. That's for the Bloom's taxonomy. Okay, Okay, oo. so yan po, K Kaase at Ruwa Aek. Tapos, meron ding Dear King Philip comes over for good spaghetti, yung domains at taxonomy sa Oo. biology. Tapos, meron din ako mga ginagawa na mga songs for yung mga naging girlfriend ni Rizal, and meron ding mga sa presidents ng Philippines. So yung usually ginagamitan ko ng mnemonics kasi yung mga mga list, kapag meron siyang list, yun yung ginagawan ko ng mnemonics kasi medyo mahina kasi yung retention at memory ko. So mas nai-enhance siya kapag acronym or songs, through songs, i-incorporate siya sa song. So, mga simple lang na songs like, pwede yung tono is Bahay Kubo or Twinkle Twinkle Little Star. So, ganun-ganun lang yung mga tono na ginagawa ko. Tapos yung flashcards naman, nanghihiram lang ako ng flashcards as I said earlier. Tapos, gumagawa din ako ng flashcards from time to time kapag meron akong extra time using Ankidroid. So, yun lang. Every morning, pagkagising, flashcards. Tapos, yung mga mnemonics, kapag tinatamad na ako magbasa, kumakanta na lang ako. Or, nire-record ko siya sa cellphone, tapos pinapakinggan ko yung mga songs na ginagawa ko rin. So, yun lang talaga. To enhance memory and Oo. retention. Talagang repetition eh. Alam mo yun, yung sinasabi ni Thorndike na repeat, repeat, di ba? Yung law of repetition. Yung pinapakinggan mo siya. Di ba yung isa yung sinasabi mo na kinakanta mo siya then pinapakinggan mo. Ano ba yung pinakikinggan mo na iyan? Baka gusto mo i-share. Tungkol ba sa Great Wall of Ah, China? Mm-mm. yes, yung mga pinapakinggan ko, yung mga songs na katulad ng Philippine presidents. So Okay. yung mga uh, Aguinaldo Quezon, Laurel Osmeña. So ganon-ganon yung mga nire-record ko siya lahat, tapos inuulit-ulit ko. So wala talagang particular na song na pinapakinggan. Yun lang talaga paulit-ulit. Repetition. Oo. Ang ganda kasi ng tinutulong nung mnemonics. Halimbawa, gusto mong kabisaduhin yung, alam mo yung stages of cognitive development ni Piaget. Tama ba ako? Jofel? 'Di Yes, ba? yes. Parang yung ginagawa nila, smart people cook fish. Yung first letter ng smart, Mm, people, cook fish, yung sensory, motor, di ba? Tapos yung pre-operational, concrete operational until alam mo yung formal operational. Para mas madali mo siyang mare-remember kapag meron siyang mnemonics kasi parang mas meaningful yung word eh. Ano yung sinabi mo kanina yung sa classification? Anong mnemonic mo doon? Classification of organism. yung taxonomy, yung Mm-mm. Dear King Philip comes over for good spaghetti. Imagine Yes, mo yun, bang for haba nun, di domain, ba? kingdom, etc. Oo. Pag tinanong mo lang Yes. kung ano yung pinaka mababa or second sa mababa na classification, gets mo na eh. Yes. Oo. Like, imagine mo Yes. na lang yung Great Philip eh. Parang meron din nata dyan, Jovel, yung sa may, anong tawag doon? Isa conversion, millimeter, centimeter, may nalimutan ako na na Yes, tinuruan ako doon pero palagi ko nakakalimutan. oo, parang may milk ata yun, milking, 'di ba? May basta may hari din yun and milk Yes. and killed something. Oo, so it is talagang maganda din kapag may may tool ka eh. And yung iba, alam mo yung Jovel, yung iba yung ina-action. Alam mo yun? Ina-action nila. Yung, Kunwari PPST. Kunwari oo. mind, tapos yung curriculum, yung may yung reporting and assessing, di ba? May ganun. Yes.
Mm. Yes, pero Community tinuruan din linkages. kami niyan pero hindi yan nagwo-work sa akin. Mm. Hindi yan nagwo-work sa akin yung mga actions. Palagi ko Oo. ring nakakalimutan yan. So, hindi ko ginagawa. Siguro Pero naalis, oo, para sa iba, yung mga kinesthetic learners, kinesthetic. Mm. pwede yan sa kanila. Yes. 'Di ba may mga iba-ibang learners kasi 'di ba? May visual, auditory, siguro Yes. kinesthetic, no? Yes. Yung may community Yes, linkages, something kinesthetic. like. Tapos yung may ano, ano pa ba yung ano? Yung mga reporting, yung mga ganyan. Tapos yung ano, Verbal. mga verbal, no? Yung sa cognitive, basta PP, yung mga domains ng PPST, Yes. tama ba ako doon? Ano, PPST. Oo. Yung mga Yes po. ganyan. So, iba-iba din talaga. Kumbaga, iba-ibang learners. As long as you can find something, a technique na nakakatulong, a memory technique or strategies that work for you, it is good. Yes Kaya po. talagang we will go back doon. Know yourself, alam mo yon, know yourself and what is yung preferred mong study style. So next question natin, Joffel, is may mga ginagawa ka ba to stay focused and energized sa matagal na pagre-review? How to concentrate and stay focused? Mm-mm. Um, Ako kasi, palagi akong biktima ng procrastination. Tamad talaga ako mag-aral. Hindi So, ka nag-iisa. so, ang ginagawa ko is I have to really pressure myself. Mm-mm. Kasi kapag hindi ko ginawa yon, wala talagang mangyayari. So, ang sinasabi ko sa sarili ko na, bakit ako nagre-review? So, para saan ba to? Para kanino ba to? So, ano ba talaga yung gusto ko? Yung gusto ko ba talaga is pumasa? Or gusto ko ba talaga na mag-top? So, kailangan mong i-pressure yung sarili mo na kaya mo, tapos dapat ilaban mo talaga yung ibuhos mo. Tapos you have to be very competitive also. So, kasi kapag hindi ka naging competitive, parang parang tatanggapin mo na lang na ganyan ganyan ka na lang hanggang dyan na lang. Hello? Okay, sige, continue, Joel. Uh, Ayun, medyo unstable yung internet, no? Kasi umuulan dito sa amin. So, Okay lang yan. yun lang. You have to really pressure yourself, not in a negative way. So, oh, so pressure mo lang na kailangan mong pusa, kailangan mong mag-top, kailangan mong maging competitive sa pag-aaral kasi you have a dream na pinaglalaban. Tapos pinaglalaban mo to para sa sarili mo at para sa pamilya mo or para sa mga taong naniniwala sa iyo. So, yun talaga yung binabalik-balikan ko every time na hindi ako nakakapag-focus. So, in that way, parang, okay, kailangan ko na mag-study. Kailangan ko na mag-focus kasi malayo pa. Madami pa akong kailangan basahin. So, yun talaga, parang pinipressure ko yung sarili ko. Ang lalim naman ng hugot na yun, no? Ang lalim, no? Ng hugot na parang parang yung sa kape, para kanino ka bumabangon. Parang gano'n ng ano eh. Oo, parang Parang gano'n ng hugot no? Para ano ba ang mga pinaglalaban ko? Parang ibig sabihin, there is clarity of purpose. There is clarity of purpose when it comes to, kasi kung hindi mo alam kung bakit nga ba, hindi mo alam kung bakit nga ba, parang wala kang direction. Kung ano nga ba yung ginagawa mo. So, sabi mo nga, every time na mawawala ka sa attention or mawawala ka sa focus, you will go back to that reason why you started it, 'di ba? So,
At napakaganda ng mga hugot na yan, no? Parang, sana ganyan din ang ano, yung, kumbaga, ito ay isa na ng mga top notchers tip na, kumbaga, you find out why, but you will go back to why. Diba? Hindi lang yung, kasi, kailangan ko pumunta sa public school, ganyan lang ganito. But ano ba yung reason? Diba? For your family, for yourself, yan. And next, ang gusto ko itanong, ano, Jof, Jofel, meron ka bang study habits o routine na nakatulong talaga sa'yo para tumatak yung lessons? Ano ba yung study habit na yon o routine mo na talagang na-realize mo na eto talaga na-absorb ko yung mga pinag-aralan ko because of this study habit? Aside from the mnemonics, yung mga songs na ginagawa ko at saka yung mga flashcards. So yung study ko hindi talaga yung basa-basa lang. More on answer ng mga drills, ng mga Mm-mm. sample questions. So yun talaga yung ginagawa ko. Target ko 100 questions per day per category. So, yun talaga yung ginagawa ko araw-araw. So, um, ina-answer ko lang. Kasi, para medyo mas sanay kasi ako kapag nagsusulat, tapos mas nare-retain ko yung information kapag nababasa ko siya, tapos parang napapractice yung pag-eliminate mo ng mga choices, napapractice yung pag-underline ng mga keywords at clues. So, parang hindi ka na detach kapag actual board exam na talaga kasi parang yung kamay mo medyo sanay na sa pagsasagot at Oo. pag-shade. So, yun yung ginagawa ko talaga na as if I am taking the board exam every day. So, ganun. Yun, sasagot-sagot lang talaga every day. Parang ano, ang Hindi kasi ganda nun, no? nag-work sa akin yung yes. Ang ganda nung sinabi mo na ano eh. Itong habit na to, para ka na nagbo-board exam. Para ka nang kumukuha na ng exam. Sanay na yung ano mo eh. Sanay na yung kamay mo. Hmm. Alam mo na yung parang may mindset ka na kailangan mabilis akong magsagot. Kasi next ano, tapos yung na-mention mo kanina para mayroon ka pang time i-review, no? Ilan yung ilan yung ano mo, sinasagutan 100 per category? Per day. Oo. Yun, 100 per category per day. ano yung sinasabi mo Kasi kanina about yan? yes. Hindi kasi nagwo-work sa akin yung nagte-take notes, tapos Mm-mm. nagbabasa. Ang ending kasi wala para akong walang natutunan after mag-take down ng notes. Oo. So hindi ko 'yun ginagawa kasi nasasayang yung oras ko doon. So ang ginagawa ko lang talaga is nagsasagot-sagot. So hindi ako Mm-mm. nagbabasa talaga ng libro na ang daming paragraphs na kailangan mong basahin, tapos nag-highlight ka ng mga words. So hindi ko 'yun ginagawa kasi hindi nagwo-work sa akin. So at the end of the day, kailangan mo talagang alamin kung ano talaga yung learning style mo. What works best for Oo. you. So, ganun talaga. Para talaga ma-maximize mo yung limited time na meron ka. Kasi kapag kinopya mo kasi yung ibang strategy ng ibang tao, na sa kanya yung mga notes, mga sticky notes, tapos ididikit sa dingding or sa Mm-mm. kwarto. Oh, sa kanya nag-work 'yun, pero sa akin hindi. So hindi ko 'yun ginagawa kasi baka gumagawa ako ng mga notes, dinidikit ko sa dingding, tapos after noon tinamad na ako mag-aral kasi napagod na kakagawa ng notes. So hindi Napagod. ko siya ginagawa. Hindi ko siya May ginagawa. So, ano, 'yun lang talaga may yung nag-share din sa akin ng ganyan answer. ano. May nag-share din sa akin ng ganyan, Jofel, na ayaw niya nung ano, dikit-dikit sa dingding, parang hindi nagwo-work yun. Kasi pagising niya ng umaga, parang so masakit na yung ulo niya, nakikita niya na agad yung mga ano, information, no? Parang na ano na parang gag ano na agad eh.
parang gagaano na yung isip mo, parang magtatakbo na. Parang gusto niya makita sa umaga, at least malinis, Mm. kalmado, parang it does not Kasi may nakita nga ako na parang hindi rin sa akin nag-work yun na yung ba ang buong bahay mo, alam mo yung buong kwarto mo, na kung ano-ano mga nakadikit, parang mga memorandum ba to? Mga batas-batas na Yes. to. Yung mga batas-batas na nakasulat na Rizalo, Magna Carta Law, di ba mga ganon. Parang masakit ata ulo ko pag gising pa lang na siguro ayun na yan yung. Kaya ang maganda rin may ganito tayong usapan na at least ma-realize mo kung ano bang strategy or ano bang learning style meron ka. Ikaw ba ay more on acronym, mnemonic, note-taking, summarizing, or alam mo yung every word ina-highlight mo? Alam mo? May ganun ba? Iba yung, alam mo yung sa stabilo na ganito, stabilo mo, Oo. highlight. Parang di rin ata akin ata yun. Yung mapapagod ata ako doon. So, yun, maganda talaga if you explore different strategies at kung ano bang mas bagay sa'yo. Mas bagay ba sa'yo yung ina-action mo o kumakanta ka and other things. Tapos next question ko ngayon ay, nakakatulong ba sa'yo yung group study? Sa experience mo, group study. So for me, hindi siya nakakatulong for Mm-mm. me. Oh, so yung para sa akin kasi yung group study, ang ending po no naging forum. Oo. so, so hindi hindi talaga ako nakakapag-focus sa pagsa-study kapag meron ako mga kasama. So para sa akin mas ma-maximize ko yung pagsa-study ko kapag ako lang mag-isa. Oo. Mm-mm. So kasi kapag may ibang tao na parang imbes study time naging marites Oo. si Joe Phil. Baka kung saan-saan na kayo mapuntang usapan, no? Yes. Oo. Pero sa Yung iba group. naman, meron din naman din namang nagwo-work sa kanila yung group study, 'di ba? Mm-mm. So, depende talaga sa learning strategy niyo. What about Jofel yung nakikinig ng music habang nagre-review? Or may I music know. habang nagre-review? No, hindi yan nagwo-work sa akin yung may music while reading or something, Mm-mm. 'di ba? So hindi Mm-mm. yan nagwo-work sa akin kasi hindi kasi ako nakakapag-focus ng dalawang bagay at the same time. So Oo. sa iba okay yan sa kanila to help retention. Pero sa akin Mm-mm. hindi po 'yun. So hindi ko po 'yun ginagawa. Oo. So, ang next question mo, next naman natin is, kung hihingi kami ng top 3 memory strategies or memory hacks for future let takers, ano kaya yung mga share mo na mga hacks pagdating diyan sa board exam? Okay. So, yung top 3 talaga na memory hacks kasi ito rin yung ginawa ko kasi memory talaga yung problem ko sa board exam. At kailangan mo ng malakas talaga ng memory at retention. So, yung first one is yung mnemonics at acronym na sinasabi natin kanina pa. So, it could be acronym, mga letters, or i-incorporate mo siya sa song. So, para sa akin, yung song talaga yung mas ah, mas madali for retention at mas very good for retention kasi yung song 'di ba kapag song mas madali mo siyang mare-retain sa utak Mm-mm. compared sa mga words na i-memorize mo. So yung song kasi may tune 'yon. So mas mabilis yung register mo sa utak nun. So that's number one. Yung number two naman is yung repetition. So, repeat lang ng pag-answer, or pwede bang repeat sa pagbasa, so repeat sa pag-watch ng video, repeat sa pakikinig ng audio. So, everything in repetition po. So, that's number two. At number three naman is, after mo makapag-study lahat-lahat, um,
may possibility kasi na parang, hindi ko na matandaan yung tinadi ko kahapon or ano yung mga lessons na pinag-aralan ko kanina. So, may possibility kasi niyan. But, nandyan lang po yan sa utak nyo. Mm-mm. So, ang ginagawa ko is prayer na lang. So, after kong mag-mnemonics, mag-acronym, mag-repetition, prayer na lang talaga yung pag-asa. prayer na lang yung pag-asa ko para ma-retain sa utak ko yung mga information. So, yan lang po yung tatlo. First, mnemonics Oo. and acronym. Second is repetition. Tapos number three is prayer. Oo. Kasi 'di ba kapag when it comes to talagang you will remember, you will memorize things. Halimbawa, Jovel, yung halimbawa, pag sinabi ng board exam, i-arrange mo chronologically yung nangyari sa buhay ni Rizal. Kunwari by dates, no? Kunwari by dates, no? Yan baka na, syempre 1896, hindi na yan. Hindi naman yan una eh, di ba? Mga dulo na. Pero meron ka tatandaan eh na, kunwari 18, mga, para ako din, ano nga ba yun? Yung, kunwari 18, 72, yung Gombursa, kunwari ganun, no? Gombursa. Tatanda mo din, ano bang yung Noli Me Tangere, ano bang year niya na Mm. ano. So, ano mo rin eh, parang birth, minsan, iba yung tatanda, birth, study, exile hanggang death. Parang ano eh, Mm. parang ngayon, that's how yung sinasabi mo na is repetition, kumbaga, today, tomorrow, after 2 days, kumbaga, ang ganda rin nung idea na yun, yung space repetition eh. Halimbawa, ano ba yun, hindi mo agad makabisado yung ano yung minention mo kanina, yung revised Bloom's taxonomy. Yung Mm. mga remember, understanding, yung until analysis, creation. So, Mm. ulit-ulitin mo. Alam mo yun, ulit-ulitin mo siya. Tapos, may times ba pinakikinggan mo siya? Yung mga concepts. Yes, nire-record ko yung sarili kong voice tapos pinakikinggan ko while kasi nagta-travel ako noon from Davao to Iligan. So sayang yung oras ng travel. Mm-mm. Hindi kasi ako nakakapagbasa during travel kasi parang nahihilo ako sa biyahe. So Oo. ang ginagawa ko, ni-record ko lahat ng mga lessons tapos pinakikinggan ko while riding the bus. So para Oo. maximize yung oras. Tapos Mm-mm. nang yung nahuhugas ka ng plato, meron kang earphones, naglalaba ka, may earphones ka. So ganon. Hanggang, talagang no, kung gagawa ka talaga ng paraan, nakakahanap ka ng paraan kung paano mo Mm. gusto. Ang ganda ng gaano katagal from Davao to Iligan? Gaano katagal ang biyahe? So ay nag-review kasi kami sa bahay ng may-ari. So um Davao del Norte ata 'yun. So parang 13 to 16 hours kasi minsan nata-traffic or may mga ibang pasahero na bababa. So 13 to 16 hours 'yun, yung biyahe talaga through Oo. bus. So sayang kasi yung oras, 'di ba, kapag wala kang ginagawa. So ang ginagawa ko, nakikinig ako sa earphones. So, ang gandang-ganda ng strategy na yun, no? Makikinig ka, no? Paulit-ulit mo lang siya na pakikinggan. And, you don't know. At alam mo, at tapos, hindi mo may imagine na, alam, nakabisado mo na pala kung paulit-ulit. Oo. Oh, kumbaga 'di ba law of Thorndike 'yan na readiness, exercise, 'di ba may Mm. na repetition, effect, 'di ba gano'n eh. If you repeat it again and again. So thank you for that ano naman ang iyong final message Jovel sa mga kukuha ng board exam next year sa March Yes. 2026 tama ba? March 2026. Yes. So, sa mga magte-take ng licensure examination for professional teachers ngayong March 2026, normal lang po nakabahan. So, i-embrace nyo po yung kaba na yan. All you have to do is to study lang po. Study, pray, and
alagaan nyo yung mga sarili niyo na hindi kayo magkasakit kasi yung sarili lang po ninyo yung kakampi ninyo. So, you have to pray, you have to eat properly, you have to rest properly, you have to study as much as you can. Read everything na pwede nyong mabasa, read as much as you can. Kung meron kayong ibang mga materials galing sa review center or sa mga online sources, so basahin nyo po yan lahat. At kapag medyo na po malapit na yung board exam, normal na po na maramdaman na sobrang kaba, tapos mafe-feel ninyo na kulang pa yung mga inaral ninyo na lessons. So, baka mag-decide kayo na, wag na lang tumuloy. Meron kasi mga instances na ganyan. So, Mm-mm. wag po kayong magpadala sa ganyang mga pag-iisip kasi kapag nakapag-study na po kayo ng ilang months at kahit po meron kayong sobrang kaba na mga pakiramdam, ituloy po ninyo ang pag-take ng board exam dahil sure po ako na makakapasa po kayo as long as you have your faith and ginawa nyo po yung best ninyo para mag-study. So makakapasa po kayo sa March 2026 na board exam. At oath taking po tayo lahat sa May. So yun Yun, lang po. oo. At balikan nyo yung mga sagot ni Jofel doon sa mga mga pinag-usapan natin na pagdating sa preparation, routine, yun. Kumbaga, hindi lang ito it is not all about study. It is also about taking care of yourself. Natutulog ka pa ba ng ayos? Naliligo ka pa ba? Kumakain ka pa ba? 'Di ba? Don't forget to take care of yourself, 'di ba? Kasi ito isang importanting moment sa buhay mo, pero siyempre, it is kumbaga holistic siya eh. Kung more on cognitive, pag-aaralan mo, yung sarili. Ang ganda ng sinabi niya na kakain ka rin ng nakakain ka na maayos. Kaya, kaya tawag dito, nagre-review ka, lagi kang gutom. So, it affects your mga tawag dito, the way you answer the question. So, tanungin naman natin si Sir Jofeli, kayo po ba, sir, ay merong advocacy or meron ba kayong page or meron ba kayong uh, Facebook page or Instagram page or TikTok or mga services na pwede niyong ma-inform sa ating viewers? Baka interesado sila. Okay, so meron po kaming at the moment, meron po kaming LAMP online review program. So LAMP as in LAMP. So LAMP na parang Ilaw ba yan? ilaw. So LAMP online review program. So yung goal po ng online program na ito is to help grade 12 students mag-prepare sa Mindanao State University entrance examination or yung tinatawag na MSU SASE. So, Ah, kapag you are now an incoming grade 12 students, so pwede po kayong mag-review sa aming online review program. I-search nyo lang po sa aming Facebook page, LAMP Online Review Program. Pero unfortunately, ngayon po, hindi na po kami nag-a-accept ng enrollees. Next year pa po kami mag-accept ulit ng enrollees for the MSU SASE yun. next year. So, gano'n lang po. Yun lang po. Ah, Maraming salamat. kapag gusto nyong i-invite si Sir Jofel as speaker or podcast guest, paano ba nila kayo mako-contact, sir? Meron ba kayong Instagram page or paano email or ano man? Paano ba? Also, you can contact me anytime sa aking Facebook page, Jofel Maglangit Malmis. So, yun lang po. Responsive naman po ako kasi wala na rin naman akong ginagawa masyado. Oh, So, Sir Jofel, thank you so much for joining this conversation. Kasi itong pagkuha ng board exam, it is not also preparation, para it also involves mindset, mental health, mental wellness, and how you prepare yourself, kumbaga, holistically para to pass the board exam. And we hope to have you in other episodes natin By the way, this is episode 9 ng ating Your Mental Health Ally. So, thank you so much and
Sa mga future uh, LPP na claim it, 'di ba? Prepare for it and be proud because the biggest venue is prepared for you. Thank you so uh, thank you so much and a good day.